Hindi naman sa minamalit kita. Sa palagay ko, mas malakas ako sa iyo kung sa pisikal na lakas ang pagbabasihan. Nagawa kita noong paslangin, kaya magagawa ko ulit yun. Hindi naman sa pagmamayabang. Malayo ang agwat nating kapangyarihan, kung kaya tinatanggap ko ang iyong hamon. Maglaban tayo kung sino nga ba ang higit na mas malakas sa ating dalawa. Ani ng pagtanggap ni Romano sa hamon ng pinuno ng mga aswang. Labas tangan! Masyado kang hambog! Sige, magtuos tayong dalawa. Tignan na lang natin kung sino sa ating dalawa ang mananatiling nakatayo sa lupa. Haharap ka muna sa talim ng aking espada bago mo harapin ang binatang ito. Hindi kami makakapayag na mapahamak ang kapatid ng aming hari. Ginoong Romano, hayaan mo kami na lang ng kasama ko ang lumaban sa halimaw na yan. Tungkulin namin ang kaligtasan mo. Matapang na wika ng isang kawal na binatang sugo. Huwag kayong makialam. Laban namin ito sa pagitan naming dalawa. Sa gabing ito, sisiguruhin kong hindi na siya mabubuhay pang muli. Gamit ang gintong espada, hindi ko bibiguin si Kuya Pedro. Masyado ka talagang mayabang. Kahit magtulong-tulong pa kayong tatlo, kayang-kaya ko kayong patayin sa isang iglap lang. Tumawa ka lang hanggat gusto mo. Dahil ngayong gabi, yan na ang huling halakak mo. Kuya Romano, sigurado ka ba? Kaya mong talunin ang halimaw na yan? Nakakatakot na baka mapahamak ka. Nababahalang wika ni Maria. Huwag mo na siyang labanan, Romano. Tumakas na lang tayo. Hayaan na lang natin na ang mga kawal ng kuya mo ang lumaban sa pangit na yan. Nakakadiri siyang nilalang. Saad naman ni Serenity na hindi mapakali sa tabi ng binata. Maria, Serenity, huwag kayong matakot. Hindi ako magpapadaig sa kanya. Magtiwala lang kayo sa akin. Sigurado ka, Insan? Hindi ka ba natatakot sa halimaw na yan? Ang laki kaya niya at sobrang nakakatakot ang kanyang itsura. Bulalas na tanong ni Jolino na tila parang linta kung makakapit kay Romano. Ikaw na lang kaya ang makipaglaban sa kanya, Insan. Ipakita mo ngayon sa akin ang katapangan mo. Kayang-kaya mo ito, Insan. Mahina lang naman ang nilalang na yan. Nababaliw ko na ba, Insan? Gusto mo na yata akong mamatay. Hindi ko na nga may galaw ang aking katawan. Parang maiihi na ako sa labis na takot. Binibiro lang kita, Insan. Ikaw talaga. Napakaduwag mo. Para kayo mga insekto na nagbubulong-bulungan. Nababahag na ba ang butot mo? Mayabang na binata. Ako? Matatakot sa iyo? Kanina pa nga nangangati ang kamay ko na hiwain ka ng aking espada. Doon tayo sa labas magtuos. Pero bago ang lahat, pakawalan mo muna si Kapitan Magno. Tila parang papel na itinapon ni Vice Mayor Santiago ang kapitan patungo sa kinatatayuan ni Mayor Delgado. Ang mainit na tagpo sa loob ng mansyon at sa magaganap na duelo ay biglang binulabog ng isang malakas na lindol na parang may sumabog sa isang malakas na bomba. Sa lakas ng pagsabog ay nayinig ang bawat pader at nagkaroon ng lamat. Ngunit ang malakas na pagyanig ay hindi dulot ng isang pagsabog, kundi nagpakawala ng malakas na kapangyarihan ang prinsipe ng impyerno na si Gorgon at si General Deborah. Batid ng dalawang makapangyarihang demonyo na unti-unti nang nauubos ang kanilang mga hukbo na walang tigil na pinapas lang ni na Pedro
Mahalya at Lilia. Nagdulot ng malaking kalamidad ang malakas na pagyanig ng lupa. Ilang gusali ang gumuho at ilang kabahayan ang nawasak. Nagdulot ng pagkasindak sa buong mamamayan ang bawat pagputok ng baril at pag-alingasaw ng pulbura sa bawat distrito. Ang mainit at madungong digmaan na umiral sa bayan ay biglang nahinto sa paglitaw ng dalawang dambuhalang nilalang. Ang mga halimaw at demonyo ay nagbago ang kilos. Imbis na lumaban sila, ay nagsiliparan sila sa impapawid patungo sa kanilang Panginoon. Mula sa itaas, matalim na pinagmamasdan ng prinsipe ang binatong sugo. Panginoong Gorgon, tila marami na ang nalaga sa ating hukbo. Mukhang kailangan na nating kumilos. Huwag nating hayaan na maulit muli ang nangyari noon. Nabigo tayo noon na sakupin ang kabilang dimensyon. Naging pabaya ang pinadala mong general. Malamang, ang binatang may hawak na kakaibang pana ang tumalo sa kanya. Ang malakas diyang kapangyarihan ay katulad sa naramdaman natin noon sa bumukas na lagusan. Ikaw na may hawak na kakaibang sandata. Sino ka? Magpakilala ka. Saan ka ba nagmula? Hindi ka pangkaraniwang tao. Usisang tanong ng prinsipe. Ako si Pedro, ang binatang sugo ng kalangitan. Ayon sa propesiya, nakauhit na nga ang pangalan sa banal na aklat ng mga diwata. Isa akong mandarigma na may gabay ng 7 anghel sa kalangitan. Ikaw pala ang isa sa mga prinsipe ng impyerno. Tandaan mo itong sasabihin ko. Hinding-hindi ka magtatagumpay na pagharian ng mundong ito. Bago matupad ang mga balak mo, dadaan ka muna sa aking bangkay. Papatayin kita at muling ihahatid sa impyerno. Lapastangan, isa kang malaking hangal. Ang lakas naman ng loob mong pagsalitaan ng ganyan ang aking mahal na prinsipe. Isa ka lamang mababang uri ng nilalang na nilikha ng katas-taasan. Nililok ka lamang mula sa putik. Kaya ibabalik kita sa pagiging alikabok. Kayang-kaya kitang burahin sa isang kumpas lang ng aking mga kamay. Manahimik ka, Deborah. Huwag mo siyang malitin. Unang tingin pa lang sa binatang yan may bubuga na siya sa laban. Mukhang kapanapanabik na labanan siya. Ako na bahala sa kanya. Huwag kang makikialam sa aming laban. Harapin mo na lang ang 2 higanteng suro. Masusunod, mahal kong Panginoon. Aalisin ko agad sa ating landas ang mga sagabal. Huwag kang magpakampante. Huwag mong mamalitin ang kalaban. Hindi sila basta-basta mga suro lamang. Ibigay mo sa akin ang kanilang mga ulo bilang regalo. Tumatagos sa pandinig ng mga tao ang nakakagimbal na pagtawa ng prinsipe ng kadiliman. Bagamat na natiling kalmado ang binatang sugo at nakasentro ang kanyang paningin sa dambuhalang dyablo. Samantala, labis na nagulantang sina Mahalya at Lilia nang lumitaw sa kanilang harapan ang babaeng demonyo. Bigla na lang kasi itong naglaho matapos bigyan ng utos ng kanyang Panginoon. Hindi naman nagpatinag ang magkapatid na Soro. Pagkasama silang dalawang hinarap ang kalaban. Subalit hindi pa nga sila nakakalapit dito ay bigla silang tumilapon para silang itinulak ng malakas na hangin. Gamit lamang ang bawat pagkumpas ng mga kamay ng kalaban. Kahit anong pagsalakay nila, hindi pa rin nila malapitan ng babaeng demonyo. Malayong malayo ang agwat ng kanilang kapangyarihan. Batid nilang kaya nitong manipulahin ang hangin sa bawat pilantik ng mga daliri. Ano ba yan? Nakakamagot kayong kalaban. Hindi nga ninyo kayang makalapit sa akin. Nakakabagot naman kung papatayin ko kayo agad. Alam ko na, paglalaroan ko muna kayong dalawa.
bago burahin sa mundong ito. Kung alam ko lang na wala naman kayong ibubuga sa laban, ang binatang sugo na lang sana ang aking hinarap. Kaso, gusto siyang labanan ng aking Panginoon. Kaya wala akong nagawa, kundi pagtiyagaan kayong dalawa. Huwag kang magpakasaya. Magsisimula pa lang ang tunay na laban. Ani ni Mahalya na tila hindi nakita ng anumang takot kahit ilang beses silang magkapatid na hinambalos ng hangin. Minamalit mo yata ang kakayahan namin ni Ate Mahalya. Hindi ka papanalo sa labanang ito. Tignan na lang natin kung sino sa atin ang masasawi. Saad naman ni Lilia. May gana pa kayong magyabang? Patunayan ninyo kung may bubuga talaga kayo sa laban. Huwag puro salita. Gawin ninyo, patunayan ninyo sa akin na hindi kayo mga hangal na kalaban. Muling nakipagsagupan sina Mahalya at Lilia kay Deborah. Bawat pagsugod nila ay palagi silang bigo. Hindi nila magawang makalapit dito na labis ikinatuwa ng kalaban. Ngunit walang kaalam-alam ang babaeng demonyo na hindi lang puro atake ang ginagawa ng magkapatid na Zoro. Bawat pagsalakay pinag-aaralan nila ang bawat galaw nito kung paano matatalo ang makapangyarihang general ng impyerno. Gamit ang kanilang matalas na paningin at pandama, binubusisi nila ang bawat pagkumpas ng kamay nito. Kung ilang segundo ba ang pagitan sa galaw ng mga daliri bago humagupit ang malakas at matalas na hangin. Pinag-aaralan din nila kung paano ito maglaho sa kanilang paningin at kung kailan lilitaw bago magpakawala ng malakas na pagsalakay mula sa malayong distansya. Kung lalabanan nila ito ng malapitan, paniguradong malaki ang tsansa nilang manalo dahil alam nilang walang sinumang makakaligtas sa kanilang mga pangil at matutulis na mga kuko. Sabayan pa ng kanilang mahabang buntot na kasing tulis ng latigo. Tuwing mahagupit, naging dihados lang sila sa labanan sapagkat may kakayahan ang kalaban na maging invisible anumang oras na gustuhin ito. Mahalya! Lilia! Huwag kayong magpapatal sa kanya. Huwag kayong mamamatay. Tandaan ninyo, magkakasama tayong babalik sa kaharian. Hindi ko mapapatawad ng aking sarili kapag isa sa inyo ang masawi. Pasigaw na saad ni Pedro sa dalawang Zoro bago makipagtuos kay Gorgon. Bago siya sumalang sa matinding labanan, inutusan ni Gorgon ang kanyang mga alagad na muling maghasik ng lagim sa buong lalawigan. Kaya inutusan din ni Pedro ang kanyang general at mga kawal na paslangin ang mga ito bago makapaminsala ng mga tao. Pareho silang nagkasundo na walang makikialam sa kanilang magaganap na laban. Binatang sugo, ipakita mo sa akin ang tunay mong lakas. Mukhang magiging masaya ang ating laban. Nagtataglay ka ng kapangyarihan na hindi matatawaran ni naman sa mundong ito. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili. Kakainin kita at aakinin ko ang taglay mong kapangyarihan. Tama ng satsat. Simulan na natin ang laban. Simulan mo ngayon. Maghukay ng sarili mong libingan. Magaling. Yan ang gusto ko sa isang mandirigma. Matapang at walang kinatatakutan. Ilang ako nakatagpo ng isang tulad mo na hindi takot mamatay. Bibigyan kita ng magandang partida. Lalabanan kita na hindi ko gagamitin ang aking mga pakpak. Dito tayo sa lupa magbubuhos. Mutya, Mutya, ikaw na ang bahala sa akin. Sabay natin ibubuhos ang ating mga lakas. Hindi man tayo magtagumpay sa laban. Masaya ako na magkasama tayong mamamatay na lumaban. Hindi na ako magpapapigil pa. Isasagad ko na ang aking kapangyarihan na meron ako
gamit ang sagradong punyal at gabay ng mga anghel. Wika ni Pedro sa mutya ng bulalakaw sa kanyang isipan. Handa na rin akong mamatay kasama ka, Pedro. Marami na tayong pagsubok na dinaanan at napagtagumpayan. Maligaya akong maglalaho kasama ka. Ang iyong kabutihan at kadakilaan ang sumasailalim sa ating naging samahan at pakikipagsapalaran. Halika na, Pedro. Sabay nating harapin ang buhay at kamatayan. Tugon naman ng mutya. May wagang punyal. Nasa kamaig mo ngayon ang aking kapalaran. Pakiusap. Ibigay mo sa akin ngayon ang buo mong kapangyarihan. Inuutusan kitang muli na magbagong anyo bilang tanikala. Nakakabit naman ang sandata mo. Kaya pala nitong magpalitan nyo anumang gustuin mo. Pero sa tingin mo ba kaya kong patayin ang sandatang yan? Isa lamang yung latigo na gawa sa bakal. Hindi lang ito basta pakaraniwang metal. Ang tanikalang ito may kakayahang manipulahin ang panahon. Tikman mo ngayon ang hagupit ng aking tanikala. Napatingin si Gorgon sa kalangitan nang igalaw ni Pedro ang kanyang mga kamay. Sa pagangat ng latigo sa ere ay nakisampat siya ang panahon. Hinuhugot nito ang gumuguhit na kidlat. Hindi inaasahan ng Diablo ang mabilisang pag-atake. Milyong-milyong boltahe ang tinanggap ng Diablo sa unang pagkilos ng binatang sugo. Hindi nito inaasahan na kayang manipulahin ng sandata ang kidlat. Gayunpaman, hindi naman masyadong tinablan ng purong kuryente ang prinsipe ng kadiliman. Sa kapal at kunat ng kanyang balat ay pangkarniwan na lamang ito. Ininsulto pa nito si Pedro na tila malamya ang natanggap niyang atake. Patuloy lamang naging kalmadong binata. Magkakasunod niyang iniwas-iwas ang latigo. Umulan ng kidlat sa direktang tumama sa kalaban. Bagamat patuloy naman itong naiiwasan ni Gorgon kung gaano kabilis ang galaw ng kidlat. Sinliksi naman ng buhawi ang kilos nito. Tanging si Pedro lamang ang sumasalakay at puro depensa ang ginagawa ng kalaban. Tila walang silbi ang kidlat bilang pangunahing armas. Ngunit hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Walang humpay ang bawat pilantik ng kanyang mga kamay. Bawat tagupit ng latigong kidlat nagdudulot ito ng matinding paggaling na tila hinahalukay ang kailaliman ng lupa. Gayunpaman, tinupad ni Gorgon ang kanyang binatawang salita. Hindi nito ginamit ang kanyang mapakpak para lumipyat sa impapawid at doon gumawa ng mga atake. Bukod kasi sa matatalas niyang kuko at ngipin, kaya din niyang bumuga ng itim na apoy mula sa kanyang bibig. Malapitan at teknika na laban ang kanyang nais gawin. Yung tipong papahirapan muna ang kalaban bago bawian ang buhay at gawin panlaman sa tiyan. Kahit na isa itong dambuhalang nilalang, kasintulin pa rin ito ng lawin kumilos na lalong nagbibigay ng labis na pangamba sa binatang sugo.